Good evening everyone. Baka nagulat Yes. ako yung nakita niyo today. So temporarily stepping in for Coach Jan kasi si Coach Jan nakabakasyon muna. And Opo, bakasyon. yeah. And of course, now welcome to our Hope Talk. And for those of you who are new to this kind of activity ng program naman, so Hope Talk is our simple, kumbaga, testimonial session with our pastors naman so that they can share yung stories nila sa inyo and you can get some best practices, best some input, and somehow you can also appreciate how is it like to prepare for the NCLEX RN. And of course, no, ang guest natin today, this is special kasi ang tagal na nitong na-postpone yung since last year pa. Nakailang beses itong nakailang beses Opo, itong na-cancels because to some unfortunate circumstances before, may minsan yan nakaka-cancel yung klase tuwing opo. na-reschedule yung talk niya. Naging coach na siya ng IPAS tapos ngayon lang talaga natuloy. I'd like her to introduce herself naman sa inyo. And it's going to Opo. be interesting conversation kasi si Crystal marami tong masishare naman. So yan, Tal, go ahead. Opo. Introduce yourself to everyone. Hello po, ako po si Christy Alona Valeria. Just call me Crystal. My friends call me Crystal for short. And I'm here from Ojongan, Romblon. And currently, nakabakasyon po ako on my annual vacation. I'm working in King Saud Medical City, assigned in ER in the Riyadh, Saudi Arabia, last May 2016. And graduated in Mary Charles College last 2009. So Opo. 2016, so 8 years ka na to sa Saudi? 8 years Yes, na? sir. So how is it like to work in Saudi no? Na matagal? And bakit ka nagtagal sa Saudi? 8 years, no? Why did you decided to stay that long sa Saudi? Yes, sir. Kasi yung pag-apply ko doon, sir, by chance, yung parang nagpasama lang yung friend ko nag-a-apply sa Saudi, sa Middle East. Ka-workmate ko po. Then, ako talaga gusto kong Kuwait kasi nandun yung tita ko. Sabi niya hiring daw sa KOC that time. So, nag-apply po ako doon. Kaso, yung COE ko yata, gusto nila ay na yung tertiary hospital. So, I'm working at my past hospital here in Romblon. We're in Romblon Provincial Hospital. So, Signary Hospital lang siya. So, hindi ako pinalat. Sama lang ako sa kanya sa ano. Tapos sabi niya, pasa lang daw ako ng paper. So, lahat ng mga naanuhan namin, na-applyan, nakukuha ako. Kaso, parang jabando. Sabi ko, ayoko. Sabi ko, dati sir, sabi ko, naku, pagod na ako mag-apply. Sabi, ganyan talaga, friend. Mapupudpud muna daw yung sapatos mo bago ka matanggap. Sabi ko, ayoko na. Pero pag will talaga ni God, kahit hindi mo talagang talaga, yung para sa'yo talaga. So, hindi ko akalain na talagang tanggap ako sa SRO, direct hire. So, yun, tuloy-tuloy na, sabi ko. Pero ang gusto ko pa talaga sa Kuwait kasi yung tita ko ay maganda ang work niya sa Kuwait. Yung parang every yata, may pa-bonus yata doon sa under KOC. Sabi ko, gustong-gusto ko siya pero hindi talaga siya pinalad siguro sa akin kasi nga sa COE. So, yun pala may purpose kung bakit hindi po pala talaga ako doon kahit gustong-gusto ko kasi later on, na-realize ko when my mother passed away last 2021. So, hindi po naka-lockdown pala yung Kuwait that time. So, kung hindi pala kung pinagpilit ko yung gusto ko na papunta doon, siguro hindi din po ako nakauwi. Kaya parang talagang there's God's purpose talaga for everything na kailangan hindi natin questionin bakit hindi natin nakukuha ang mga bagay-bagay na gustuhin natin kasi later on, marirealize natin na meron talagang mas better pa palang ibibigay sa atin. Like Riyadh, hindi ko inaasahan at all na makakapunta ako doon, makaka-work po ako doon. Kasi madalas sabihin po sa akin na bakit hindi ka mag-abroad? Yung dito pa ako nag-work, matagal din po ako dito sa amin, sa hospital namin, dito sa province namin, government hospital din po. Sabi ko, ayoko mag-abroad. Sabi ko, hindi para sa akin. Parang iniisip ko nga, kung mag-abroad ako, eto na talaga ang life ko. Abroad na talaga. Pero hindi mo inaasahan, darating at darating na hindi mo sinasadya na eto pala, doon din pala ako papunta. Kaya parang naano ako, nung time na namatay yung mother ko, noong 2021, sabi ko, Lord, ikaw talaga ang may
alam mo talaga kung ano talagang para sa akin. Kasi nakauwi po ako, sir, kahit may quarantine, nahirapan po ako noon. Ay, ano talaga ni God na nakauwi ako. Yung nag-open noong 2021, di ba, medyo lockdown pa that time. Pero kahit 14 days ako na quarantine, tapos may quarantine pa dito sa province namin, 3 days. So total 7 days plus 3 days. Tapos naging maluwang kasi may consideration naman yung yung taga dito sa amin na 3 days lang. Tapos kahit na may restriction na every 10 p.m. lang ako sa burol noon ng 3 days na quarantine ko, inalaw pa rin nila ako hanggang nakita ko pa rin si mother ko kahit hindi ko siya naabutan hindi ko siya naalagaan, sir. Very thankful pa rin ako at kay God, lahat talaga inaano niya. Hindi niya talaga pinabayaan Mm. throughout all out. That's really true, no? Na we always say this, no, na sometimes Okay. with the circumstances that we are in, especially pag hindi yun naaayon sa plano natin, di ba? We are a little bit frustrated or like you are confused kung bakit hindi nasunod yung mga ayon. And eventually talaga, no, the answers will be given to us in a perfect time. Tulad nga, nasabi mo nito, no, na you really wanted to go to Kuwait noon. Kaso nga lang, hindi talaga binibigay sa iyo yung Kuwait. The circumstance is hindi ganoon kasaya, no? Kasi nga During nawala yung, pandemic. nawala yung mama. But then again, that yung lost opportunity mo noon, nung 2016, was a perfect opportunity naman nung 2021. Ako, week po ako. Opo. Talaga, no? Yan. So, considering with that, no, and kasi we were talking before, no, and yun nga, sabi mo, is like, you're happy, no, dyan sa Saudi, no? I mean, you love your work, no? And sabi mo nga, is like, Yes. you love everyone dyan sa work mo. So, what made you decide na mag-NCLEX considering na 8 years ka na sa Ah, Saudi, masaya ka na dyan? yes, Sir Mark. So, at that time, 2019 pa po ako. So, itong ka-flatmate ko po, parang newly passer po siya. Wala din akong plan din. Kasi nga ba, lahat ba siya talagang nakaano lang. So, yung ka-flatmate ko, sabi ko, tal, nakapasa ako sa NCLEX. So, nasa US na po siya ngayon. Ka-flatmate ko, sabi ko, mag-apply ka na din. Sabi ko, ay, paano ba yan? Ganon, ganon. Tapos, hindi, nag-inquire lang ako kay iPass. So that time, 2019, matagal na po, di ba? 2019 ng September, nagtanong-tanong lang ako. Tapos later on, nag-conversation na ako kay iPass process. Ang bilis ang bilis ng ng iPass talaga, ng response lagi. So nagpasa ako ng requirements, gano'n, nakabayad. Tapos meron na akong ETT that time, January 2020. So September ako nag-process. Tapos ang bilis, January 2020, meron na akong eligibility. Then, after nun, plan ko na magre-review ako that time. Kaso, nag-pandemic. Pandemic ng 2020 ng March, right? So, nag-ano po ako, parang hindi na naging at least nasabi ko, ay, ang eligibility naman 5 years. So, nagre-review lang ako ng Saunders noon, nagbabasa-basa, pero that time, during pandemic talaga, nakalimot, puro work as in diretso work po lang ako talaga that time. So, nabalikan ko po ang NCLEX review that time nung 2022 po, nag-enroll po ako as a Cycle 7, so July. So, that time, sir, akala ko, sinakto ko siya sa cycle, magsisimula cycle 7, sabi ko, akala ko isang cycle lang siya, then matatapos na. Kinount-count ko, ay mag-ano ako, may ATT na ako that time. So kinount ko baka mag-expire. Akala ko isa lang talaga ang mag-expire na that time. So ikaw nga po ang coach ko that time, sir, 'di ba? Nagulat ka na po na at tapos that time I failed twice, sir. Pero hindi pa rin ako nawawalan kasi ako talaga yung taong pag halimbawa nagfe-fail, hindi ko siya as a failure. Kasi meron akong motto in life na never get your success, get to your head, and never get your failure, to your heart. Yung parang wag mong didibdibin yung failure mo kasi there's a purpose for everything na si God may proper timing, ganon. So, hindi ko talaga that time kasi, nung first day ko, sir, di ba nag-review ako sa iPass. Sabi ko, kailangan ko kasi mag-guide sa akin kasi sabog-sabog talaga pa nagre-review, lalo na sa ER.
na walang time kasi trabaho lang, walang mag-guide. So that time, kulang yung time at mag-expire ng ATT ko. No, September. That time, akala ko uuwi ako, sir, umuwi ako for vacation ng September. So September 8, umuwi ako, mag-e-exam ako September 23 noong 2022. So sir, eto kasi sinabi ko talaga sa buong pamilya, kapatid ko, wala na si mama that time, di ba? Kaya kami lang ng kapatid ko yan at ng fiancé ko ang talagang ano ko talaga lagi kong kasama pag nagbabakasyon. So that time, sabi ko, uuwi ako. Ang plano ko, September 8, sir, hanggang 23, dapat magkukulong ako. Sinundan ako sa Manila, sir. Nako. So, yung intensive na review ko nawala. So, nagpunta kami na nag-dinner, nag-50th birthday yung ang dami nawala po yung na plano ko na mag-intensive review kasi maganda na sir kasi 'di ba yung pag-coach niyo sa akin sir binigyan mo na ako ng timeline kung paano nasa momentum na ako at lalo pang magiging sana intensive pag-uwi ko kasi bakasyon na ako ng September 8 to September 23 na bago ako mag-exam. Kaso sir, nawala. Nawala sa kasi sinundan ako. Lumuwas silang buong pamilya, sir. Alam mo naman, mahina ako sa pamilya. So, kung saan-saan kami nag-ano. Tapos sabay review ko, nag-ano, inaano ko pa rin pag uwi sa bahay. Inaano ko yung U-word. Yung U-word, banat ulit ang U-words. Pero siyempre sir, dapat talaga ay focus po talaga. Kailangan po talaga pag ikaw lalo na pagbalapit, kahit sa mga student ko sir, inaano ko talaga kasi kailangan ay ng avoid distraction kung talagang gusto mo talaga makamit agad-agad yung mo ay focus sa goal na kailangan ay doon lang kasi pag may mga distraction marami pang mga mawawala sa momentum. So yun sir, pero nasabi ko na that time, handa na rin ako whatever it takes. Parang inano ko na lang kay God na whatever it takes, Lord, I accept. If it is your will, talagang Kaya accept ko naman na meron din po talagang pagkukulang ako that time on my first take. So sabi ko na lang sa sarili ko, sir, so itong memories na to with my family, talagang priceless yung aming yung kasi bihira ang makasamang pamilya ng na basta hindi mo talaga mababayaran. Si Enclex, sir, at least, eto lang si Enclex, nakahintay lang sa akin. Yun ang iniisip ko in my first take. So, wala din talaga, meron nakakalam, sir. Pero ano lang, kasi nag-post ako doon sa yung hotel malapit sa Trident. Nag-post din ako doon. Kaya, self-acceptance. So, laban ulit ako. So, after kong magbalik, sir, ayan na naman ako. Nag-attend na naman ako, Sir J. Sa next cycle ng cycle 8, tinutukan ko ulit. Sulat-sulat konti, ganun. Tapos, yun, todo-todo, sir. Yung second take, sir, I believe talagang papasa ako, sir. Ito nga ang sabi ko, this is it. Nag-ano na nga ako na parang talagang grabe ang tuto ko, prayer, may calendar of activity. Lahat, sir, inano ko. Pero yun nga, sir, kung hindi pa will, talagang talaga, alam mo ba, sir, na ang dami ko pang mga seremonya may mga papaske, meron pa akong bumili pa ako ng table, malayo sa bed para hindi antukin. Tapos lahat ng mga may tracker, lahat. Tapos nag-psychometrician ako, yung mga coach ko, sinunod lahat sir as in talagang hindi ko alam kung paano o paano, pero hindi na ako nag-question kay God. Sabi ko, ay kaya yung kasama ko, sabay kami nagpunta doon sa Hyderabad, India, sir. So may ano pa nga ako doon, sir, may mga signs yung pagpunta ko sa 'di ba? Meron yang marami yang magsuot ka daw ng pula at nakaano pa ako noon kasi kahit tapos chinachat ko pa yan si Sir hello kay Sir Sylvester. Chinat ko pa nga yan dati. O nung mo, tapos yung mga educator noon, pinagchat ko, tapos meron mga friend ko na din, tapos sabi ko nga sir, lahat ng anxiety management, di ba? Inano ko na nga. Meron pa sir na yung March, before ako mag-take noon, meron pa ako may mga na-touch na lives ko pa noon, yung alam mo si Ma'am Angel yata yon through anxiety management, na nakausap ko siya, tapos sabi ko,
hindi pa naman, student pa din naman ako, pero Lord, thank you, sabi ko, na ano ko yung heart niya. Pero nakapasa siya, sir, nung March, kaya tuwang-tuwa na din ako. Tapos yun, sir, parang alam na po, handang-handa na nga talaga ako, sir, that March, napapasa na ako, nafe-feel ko na ang prayer, at hindi na ako ma-attend ng mga pa-party. Tapos, parang ano, pero hindi pa para, yung parang, meron pa akong ano, pag ito, kulay red or kulay ano, mga kasalubong ko, may mga ganun pa ako, papasa na ako. Nakasalubong ako sa airport, sir, sabi ko, ay, papasa na talaga ako. Ito na talaga. Pero sir, hindi po talaga dapat kayong maniwala, ay, hindi pala talaga tayo maniniwala sa kung ano-anong mga ano, kundi talagang alam nyo yung parang meron talagang right time talaga, sir, no? Tapos, yun nga, sabi ko, pag ako, hindi ako maanuhan ng ano, mapatayo or gano'n, parang marami po akong mga seremonya noon, sir, pero at alam pa po ng mga ano ng mga kasama ko sa duty, alam po nila na mag-ano ko magte-take exam. Sinasabi ko po sa kanila na, uy, magte-take ako ng exam. Ganon, pero may mga friend po ako doon na sinabihan po ako na, bakit mo sinasabi ganon ganon? Tapos sabi nila, kasi the more people they know, the more prayers that I have, the more chances of winning. The more chances I will pass. So alam lahat ng buong year na magte-take ako ng my second try. At talagang confident ako kasi lahat ng mga Adrias, lahat ng sasagot at gumaganda na yung ano ko, yung Cuba kasi nakakuha din po ako dati ng Archers. Nanalo po ako sa parapol ni Ma'am Kat. Kay si Ma'am Kat Boroni, nagparapol ko siya. Thank you sa kanya. Nag-Archers din ako that time. Tapos nag-U-World din. Talagang lahat in-avail ko na, sir. Tapos lahat ng ano, nakabasado ko na ng program ng iPass. Kaya mga tanong ng mga ano. Tapos pag merong pangarap ko pa nga noon, sir, nung unang launch ng representative ng, di ba may cycle representative? Bida-bida pa po sa cycle, ano nun. Pag may mga inquiry, pag may mga newly passer ng ano, cycle cycle 7 sa amin, ako nagko-congratulate kasi ang ano ko doon, pag kinongratulate ko sila, mag-send sila ng trending topics. So pag congratulations, tapos send na agad, trending topics, ayan, ano ko na naman yan, lista ko na naman yan. Yun, tapos pag may mga inquiry, lalo na po yung dati, yung last December, na parang nagkaanuhan yun sa IPAS dahil sa pag napipressure sila yung new NGN. So, ang ATT yata noon, parang inaano nila kung tagal-tagal, gano'n. So, isa din ako sa taga-response. Oh, eto ang i-ano nyo sa New York, ano, gano'n. Tapos, kaya sa GC, thank you, Crystal Valeria. In two days, nag-response na ang ATT namin sa New York. Parang naging ano, oo, kaya parang very ano talaga yung journey ko, sir, kasi yung mga na-touch kayo na mga natulungan ko rin behind. Tapos yung ano, parang simple thank you nila sa akin kahit ano pa rin na kasing student pa rin po ako ay parang nakakataba ng puso, sir, na may natutulungan din in a simple things ba na nangangailangan din. Tapos every day, nag-aano po ako dati sa kanila ng mga verses. Yung verses is group chat, ganon. Nag-ano din ako ng everyday ano, tapos nagpapatugtog pa ako ng mga ano niyan. Kasi sigad lang po talaga ang kinapitan ko, sir, kasi 'di ba pag sa abroad po, ang hirap ng yung parang nag-review ka na parang wala kang study buddy, yung hindi mo alam kung sinong anuhan mo, 'di ba? So nagsosolo pa naman ako noon sa room ko. So parang nagpa-play lang ako ng music, ng ano, Christian song, tapos nagano ako ng mga verses, yung pampatibay ng loob. So, yun, sir, ang hirap din po in my part na parang sabi ko, nung third try, sir, sabi ko, Lord, last na to ha. Sabi ko, yung loan ko, matatapos na. Kailangan ko na. Sabi ko, kailangan ko nang pumasa. Ginawa ko na, pero hindi ako susuko kasi nandyan kayo. Parang sabi ko nun, sir, sabi ko, iniisip ko, alam mo, sir, yung footprints in the sand, lagi din yung nakaano sa akin. Tapos yung mga verses na yung parang about trust and belief and nothing is impossible with God. Yung si Kiefer, ang dami kong verses, yung mga pinag-share ko sa anxiety management nyo, sir, di ba? Yun ang lagi nag-aano sa akin ng strength at ng lakas.
So that time, sir, on my third try, wala talaga nakaalam at all. As in talagang siguro ako lang, si God, at si I-pass. Kasi kailangan ko ng coach. Kailangan, kayo lang ang nakakalam nun. So in my third try, sabi ko kasi sa sarili ko that time, i-chat ko lang to si Sir J Padong pag ready na at papasa na ako. Tama nga sir, on my last try, doon ko na siya nagkalaas loob na i-chat siya ng very ano talaga na yung parang na-contain na talaga ako. At tapos, yung alam mo ba sir, na patago ako nagre-review noon, kahit naging ECG nga ako sir noon. pero pero naka-focus nga talaga ako pag walang ano talagang grabe na ang ano ko nung ano on my third try. Tapos ang dami ko pang mga ano doon na nag 3 days off lang ako. Oo, nag 3 days sa duty. So, akala nila hindi talaga nagtatanong-tanong lang ako noon pero wala silang idea at all na magte-take ako that time. So, totoo nga talaga na parang work in silence and let your success be your noise. Mm. So, parang totoo pala sinasabi nila na wag mo talagang ipaalam o sabihin kasi not all magiging happy in your ano, 'di ba? So, walang nakaalam at all, sir. So, yun nga, si God lang talaga ano ko talaga yan na, Lord, kung ano man talaga, ino-offer ko lahat sa iyo. Ang ano na to, tatanggapin ko, talaga inano ko talaga at hindi ako nag-ano ng assurance na hindi na ako magte-take or mag-ano ako, sabi ko, ay inano ko talaga, in-offer lahat-lahat, sir. Lahat ng sacrifice ko. Kasi on my third try, sir, ginawa ko talagang best ko. As in talagang kahit alam mo, galing night, sir, attentive pa rin ako, lalong kay Sir Emil or ano, iba kay Sir Rosana, ilang beses kong inanong funda, ang mga drills, talaga meron pa yung tracker, halos mapuno ko na. Ay, yan talaga nire-recommend ko pati sa mga student ko, sir, yung activity tracker, yung mga nag-wellness din ako, sir, tumatambling-tambling din ako noon. Nag-ano din ako, may pa-water ako, may pa-ano din ako, nag-ano din ako that time. So, ano talaga, sir, I'm so blessed. I am with IPAS. I am with my family who are very supportive with me. Talaga nung time na yung sa New Delhi po ako nag-take, sir. Sa New Delhi, so that time, nag-book ako sa New Delhi kasi alam ko na sa India, di ba? So, nag-book ako sa New Delhi, nag-ano ng visa. So, sariling sikap lahat. Pati hotel, mga ano, kasi ako lang nga talaga at all ang nakakalam. So, ang sabi ko doon, nag-overtime ako that time nung mga August. Pero September hindi na ako nag-overtime kasi nga ay magano na ako that time mag-inflex at tinutukan ko na talaga araw-araw. Nagko-Q-bank ako, sir, araw-araw yan. So, hindi lang 75 or 85. So, until 150, sir, as in talaga. Tapos, namamayagpak kang, kasi pag nangiinit ka na, nag-high, very high and high na talaga ang ano mo, talagang as in talagang excited ka nang pumasa that time. Pero hindi pa rin ako nag-aano ng assurance na kasi nga, 'di ba? Masyado akong confident in my second try. Pero this in my third try ginawa ko lang best ko. Whatever it is, surrender ko talaga kay God lahat. So, ginawa ko lang talaga ang best ko na kailangan kong paghirapan talaga at avoid distractions kasi on my first and second try, maraming struggles na nangyari sa akin emotionally, kaya masyado po akong na-distract sa mga bagay-bagay. So, lagi ko yung iniiyak, lagi ko yung hiniluluhod. Pero talagang, ano talaga, hindi talaga magpapabaya si God. Totoo, truly talaga na siya ang strength natin. So, ginawa kong best on my third try, sir. Yun, na-surprise na lang sila nung pag-ano ko. Kasi, sir, di ba naka-hotel? Sabi ko kay God noon, kasi siya lang talaga hanggang sa airport, hanggang talagang si God lang talagang kausap ko that time. Sabi ko, Lord, meron pa akong reviewer sa airport noon. Sabi pa ng kasama ko, sir, Christy, saan ka na? Sabi ko, dito, bakit nandun ang lista mo? Dahil request ako ng transpo. Sabi ko, matraffic eh. Sabi ko, matraffic na una na ako. Pero hindi niya alam sa airport ako. For annual vacation yun siya. So, ang dami kong palusot noon. Ano lang talaga na walang makaalam.
So dala-dala ko pang reviewer kahit sa airport, tutok pa rin ako. Sabi ko, Lord, once na makatuntong ako ng India, Lord, hindi na ako magbubuklat. Sabi ko, hindi na ako magbubuklat. Kaya hanggang sa aeroplano, sir, tinapos ko pa rin in my third attempt, cover to cover sa roadmap. Third, cover to cover yan, sir. Tapos, hindi talaga ako nagsawa. Kaya yung illustration at yung 400 plus, So, hindi ako that time palasulat talaga. I admit, hindi ako palasulat. Hindi ako paano. Pero pinaskol ko si roadmap, yung miscellaneous, sa door ko, sa kwarto ko para bago ako, talagang ko din talaga siya na scan lahat-lahat. At inano ko din yung trending topics, yung lahat. Tapos nag-nursing crusade pa ako. Sabi ko kay Sir Sylvester that time, sabi ko, ay, naiturbo ko pa siya sa coaching that time. Minsan may student pala siya, tapos na wrong send niya, na wrong siya, ako nakano niya. Dahil, ay, sorry sir, ganun, sa kakatanong ko. On my third try, sir, nakadami ako ng rebook ng exam. Siguro, nagsasawa na sa akin hindi naman nagsasawa kasi may chatbook, diba, si NCSBN. So, ay, can you in Manila? Can you in Hyderabad? Ang dami, sir. Hanggang, Lord, eto na po talaga. Sabi ko, ibubuko na. Yun, tapos binuko na nga September 19, sir, sa New Delhi. So, that time, sir, so pagtangtong ko ng New Delhi, sir, so hindi na talaga ako nag-scan. As in talaga, hindi na talaga kasi tinupad ko yung na nag-trust na talaga ako kay God na siya na ang bahala sa akin. So, that time, pagdating ko, maganda yun. Tapos yung one day before my exam, so, nag-adungay na ako, nagpunta ako doon sa Taj Mahal. Doon ko yung nag-relax ako, tapos hinanap ko talaga ang church doon, sir. So, sarado yung church that time. So, yung driver, talaga hindi ako makakapayag na hindi mabuksan tong church na to. Magpe-pray ako. So, may driver na kinontak ko, natanong ko na yon sa nag-exam doon, kasama ko sa duty na nag-exam sa New Delhi. So, yung driver na nagsundo, nag-tour sa akin, ay kakilala at na naman niya. So, pinabuksan ko yung church, sir, para mag-pray lang ako. So, yun talaga ang na before ako mag-exam, after mag-exam ay magpe-pray talaga ako, mag-church talaga ako, magpe-pray talaga ako. Tapos after nun, yun, nag-tour sa New Delhi, tapos na-relax. Wala akong inisip na exam, kundi ko yung nag-refresh po ako, na inopen ko yung yung sarili ko na wala akong isipin. So, ang tulog ko noon, sir, during travel 4 hours from New Delhi to Agra. Tapos yon. So, ang exam ko, 18 yung nangyari. So, ang exam ko, 19, 1 p.m. So, nakaset na ako na 12 midnight, matutulog ako, then hindi ako mag-alarm. So, kasi 1 p.m. yung exam ko that time. So, pagka 6 a.m., nagising na ako bigla lang on my body clock. So, 6:30. Meron pa ako na that time before matulog, may pa nga ako, yung facial, yung mask. May pa mask pa ako. Pero nagkapantal-pantal pa ako, sir. Siguro hindi ko alam kung stress yon. Nagpantal-pantal pa ako. Ano ba to? Pantal-pantal. Hindi ko alam na kung stress ba yon that time. Pero hindi ako nagpatinag pa rin. Sabi ko, pa rin yun. Inano ko pa rin ang sarili ko. Wala talang makakahandla. Magiging USRN na ako. So, ang chat ko that time, si Sir J. Padong at si Ma'am Rosenda. Tapos kayo din po, ko din kayo kinukulit ko madalas minsan Sir, may lalo na sa mga viewers, sa mga di ba kayo din ang sabi ko na nung time na nag-quick result, maghintay tayo. Ay, si Sir Mark, parang may 50-50 pa pala yun. Si Sir J at si Ma'am Rosenda, nag-congrats na sa akin. Ay, baka may alam si Sir Mark na may sa quick result na So, hindi pa rin ako nakampante that time. Pero, in-offer ko pa rin kay God, Lord, hindi pa rin ako, kayo pa rin na makakalam nito. Hindi. So,
Yun sir, that time, yun nga po, back to nung natulog po ako, 6:30, nagising ng 19. So 19 ang exam ko, September 19, 2023, last year. So 6:30, then naligo, nag-ayos, nag-ano-ano, tapos 9:30, di ba free breakfast. So inassume ko na 9:30, brunch. Kung sumakit ang tiyan, 4 hours na before pa mag-exam, maano na yung kinain ko. So, ang hindi ako mabubusog. Talagang inano ko talaga na yung kain ko ay maano hanggang halasing ko. So, yon na hindi sasakit ang kasi 9 to 9:30, yan yata ang last ng, 'di ba, breakfast. So, doon ako kumain ng na talagang pangmalakasan na fruits, hindi masyadong 'di ba, inaano natin yan, no? Walang gaanong carbs para hindi antukin. So, yung mga yung mga light and heavy, light and medium, parang na ilalaban ka sa mo, sa, sa NCLEX mo. So, that time, sir, yon kinain ko. Then, hindi naman nagkahalo-halo ang aking kinain. So, ready na talaga. Wala nang magiging hadlang. So, kasi in my first try, sir, uminom ako maraming tubig. So, in my maraming tubig, nakadistract na ako ng na alam ko na ang tubig talaga ay mapupunong bladder mo. 2 hours ka pa bago ka makaka-break. So, yun isa kong naging nung my first try, na punong bladder ko, hindi na ako nakako-concentrate during my exam. So, inabot ko ng 150 that time, pero that time, hindi ako nakaka-concentrate kasi yung bladder ko, sir, ay sa sobrang ko yung kabak ko siguro ay nilaklak ko yung halos kalahati, mga 250 ml yata, tapos malamig pa. Mahirap po pala talaga pag madaming tubig na iniinom. So on my third try, sir, tapos sabi niya, di ba nandun na ako sa person view, hindi ako uminom, sir, konti lang. So, na, di ba may check-check yan, yung mga fingerprinting, ganun. Finger, basma-basma, ano nga yan? Yung parang authenticate ng ganun. So, papasok na, sabi ko doon sa watcher ba yon yung mag-ano sa'yo, maggagay papasok. Wait lang, sir. Wait lang. Can I have a break for a short? Ihi muna ako. So, ihi muna ako. So, I can repeat the, sabi ko yung finger, magre-repeat po ako. Basta ihi muna ako. So, doon, umihi pa ako, then, mag-fingerprint ulit, check ng packet, ganon. Tapos, yung kasama ko, pwede pong umihi, hindi na siya inalaw. So, maswerte po, inalaw po ako that time na umihi bago mag-exam. So, during my exam, sir, every question that I always pray. Sabi ko, Lord, guide me for this, ganon, as in talaga, inano ko po talaga siya, bawat click ko, at tapos I see to it na talagang inintindi ko, hinimay-himay, pero yung flow talaga, ang alam mo pala talaga na pag mo talaga kahit ang daming pampalito, siguro dahil handang-handa ka na mo na talaga siya, hindi ka na talaga matitibag. That time, sir, kinabahan po ako kasi 90 plus na. 90 plus na, sir, parang 3 minutes na, hindi pa ako pinapatayan. 5 minutes na lang, hindi pa ako pinapatayan, sir. So, parang in-offer ko, Lord, ang gagawin ko, sabi ko, hindi pa ako pinapatayan hanggang 150 pa, sabi ko, pero hindi talaga ako pinabayaan, sir. So, sige lang, sagot na lang ako. Sagot na hindi ko pwedeng tsambahan. At nagtiwala na lang ako na, Lord, ang mouse na to, gabayan mo ako, as in talagang i-ano mo ako, makafocus ulit na hindi ako ma-distract sa time. So, sir, nakabot ako 124 na naubos ko yung 5 oras. Na ang dami-dami kasing, sir, na yung stand-alone, dinagsa ako simula 100 items to 24, na puro stand-alone question and case study. As in talagang, grabe talagang pressure. Hindi ko talaga siya minind ang oras, kundi talagang minake sure ko talaga na binasa ko pa rin ang questions, ang mga option, kasi sabi ko, titiwala ako sa iyo, Lord, ikayo nang bahala. Inoffer ko yun sa kanya. So after that, sir, 124 na close na ako.
na wala ng time, 5 hours, inubos ko siya. 1:24, hindi ako pinatayan, kundi napatayan dahil naubos ang oras. So, Oh. opo, run out of time nangyari sa akin. So, sabi ko, Lord, kayo nang bahala. Sabi ko, itong exam na yun para sa inyo, para sa pamilya ko, in-offer ko lahat. So, nag-iisa ako that time. Wala nakaalam na nandun ako. Hindi ko alam kung saan ako kakapit. So, si God lang talaga ang kinapitan ko. So, pag labas ko ng person view, sir, grabe, pinaramdam ni God ko na hindi ako nag-iisa. So, paglingon ko sa ano, kasi naghahanap ako, walang signs na binibigay sa akin, di ba? Yung ibang testimony ng mga iPasser na may signs silang ganito, may patubig, may bumuhos ang ulan, yung mga ganon. So, that time, sir, paglabas ko, bago elevator, tapos paglingon ko, may isang picture siya. Hindi ko siya nakita that time na pumasok ako. Pero paglingon ko, alam mo po na dalawang picture, isang wall na parang ano siya, parang isa sa dagat, tapos punong-puno ng mga kahoy, mga ano, mga tao, mga ganon. Parang sabi ko, parang siyang nag-carry sa akin, parang pinakita sa pictures na yun. Pero hindi ko pa rin minind. Kasi nakatulala pa rin ako, parang nakatulala pa rin ako kasi run out of time, di ba? Ang isip-isip ko, fail na naman ako. So, pagbaba ko ng elevator, pag ganun ko, may pa-fountain. Wala siya. May pa-fountain yung ano, yung tubig ba, sir, na ang lakas-lakas na ang, ano, sabi ko, wala to. Niretrieve ko doon sa picture ko kasi nagpicture na nga ako sa person view, di ba? Sa labas ng person view. Saan yung fountain na yun? Tapos, may mga parang ibon, parang nag-anuhan yung mga ibon na ang ganda-ganda ng view talaga paglabas ko, na medyo makulimlim din pero hindi naman umulan. So, pero yung fountain na sinasabi ko, ay, ito yung patubig. Sabi ko, hindi pa rin ako, ano pa rin ako, parang, parang feeling ko natutulala pa rin ako. So mag-aano ako, parang tatawid ako that time. Kasi parang ano lang yun eh, malapit lang yung hotel doon sa Person View. Pagtawid ko, sabi ko may mga sasakyan. Lord, sabi ko wag naman sana ako maipit dito. Wala nakakalam na nandito ako sa India, Lord. Pero yung nagpasa naman ako sa house mother kung saan ako nagpunta. Kung if ever man, Lord, kayo nang bahala. Pero wag naman sana maipit ako. Kasi as in walang nakakaalam, Lord. So, hindi naman ako naipit that time. Nakarating naman ako sa hotel. So, inano naman ako na yung magtutour kung gusto ko pa mag-city tour that time. So, pumunta ako sa hotel, huminga na malalim, nag-isip ng mga 5 minutes, nag-pray. So, Lord, mamaya na ako mag-quick result. Tutour muna ako. So, kayo na bahala ulit. So, nag-tour ako, nag-ano ako ulit ako sa church. Nagpadaan sa church, nag-pray. So, nag-attend ng short mass doon. Tapos nag-pray, tapos inano ko yung mindset na USRN ako. Thank you, Lord. As in talaga. Then, balik ng hotel, doon ako nag-quick result. So, hinga na malalim ulit. Sabi yun, tapos, pagka-quick result, yun, as in, masigaw ako. Kasi talaga hindi ka ano na that time na exact medyo okay pa yung ano pala, yung PBT ba yon? Yung tinatry nila. Pero ngayon parang hindi na masyadong accurate. Pero that time kasi yung exact word na mga good pop-up. So, nagkano ako, pagka ganun, ni-screenshot ko agad, sinend ko kay Ma'am Rosenda, kay Sir Jay, tapos nag-ano na ako na maiyak-iyak pero hindi pa ako confident kasi PBT pa lang yan. So, masyado, ano ulit ako, nung sinend ko sa'yo, ay, parang sabi ni Sir Mark, just wait tal for the so meron pang 50-50. Bakit si Ma'am Rosenda at si Sir Jay pa dong nag-congrats pero si Sir Jay, si Sir Mark, just wait tal for the ano. So, so okay, hindi na ako mag-ano, hintay na lang talaga ako. So meron pa talagang 50% na hindi po ako mag-ano. Tapos, yun, nag-wait po ako. So, at least medyo ano naman po na very thankful ako. Lalo na sa iPass.
na naging family ko Oh. sa lahat ng mga natanungan ko sa Mm. mga cycle representative kasi we are family here, nagtutulungan. Tapos yung mga pag may mga needs tayo, pag emotionally tayo, nandito tayo nagdadamayan. Totoo nga na IPAS is we have holistic approach sa mga student that we treat them like our family, na lahat pinifeed natin, binibigay natin. Dito sa IPAS, parang tayo nagkakaintindihan kasi we are all nurses, di ba? Pag sinasabi natin, sa iba, hindi nila maintindihan, di ba? Yung nararamdaman natin, lalo na pag nag-review tayo, di ba? Very emotional talaga tayo, marami tayong struggles, yung puyat, pagod, hindi maintindihan ng iba kung ano nangyayari sa'yo, yung mga sacrifices mo, yung mga time na parang nadideprive mo na sarili mo, na dito na lang ikaw nakatutok sa pagre-review, di ba? Si IPAS nakakatulong sa atin na pag, halimbawa, kahit sa yung sa mga group chat, di ba? Diyan nag-aanuhan tayo, nagtatanungan, or meron tayo nakakausap din minsan through PM na halimbawa, meron din nagtatanong, madalas sa akin may nagtatanong, lalo na yung sa New Delhi ko, may taga-IPAS din na natuwa din ako na nakapasa din siya. Student siya ni Ma'am Rosenda. So doon na nagtanong siya sa akin ng process ng pag New Delhi. So natuwa ako na isa din siya sa nakapasa na taga-IPAS din. Mm. So last December, kaya yung na-share ko sa kanya yung journey ko, yung New Delhi, na very thankful talaga ako dahil lahat binibigay natin dito. Ang effort, kaya as a newly hired course, I'm very thankful din, sir, na totoo nga na parang iba rin talaga pag nakaka-inspire ka, nakakatulong ka, yung parang meron kasi iba-iba tayo ng mga struggles in life, yung parang feeling natin hindi natin kaya, pero pag nalabas natin yung mga burden, yung mga problems natin, gumagaan. Kaya talagang tapos lalo na pag may nag-guide sa'yo, maliban sa family mo, di ba? Yeah. Yun, very thankful ako, sir. Mm. At nandyan Yan. kayo lagi. Oo. At ang community natin sa IPAS. Mm. Ayan, thank you Tal, na wow, no? Ang bilis ng Of ang bilis ng oras, no? Ano na tayo, patapos na. course, Anyway, I mean, it was really nice listening to your story, no? And Opo. siguro, no, for those na late na naka-join dito sa class, no, kaka-join pa lang, is one thing that we can learn from Coach Crystal naman is yung ano talaga niya, yung grit niya in really making this happen, no? Kasi natawa nga ako kasi when she was a coach na last month and no, couple of months ago. Tapos nag-attend siya ng anxiety management class naman. So sinabi niya yun na it took her 3 anxiety management class bago siya nakapasa. Hanggang ngayon nag-a-attend pa rin ako kasi Hanggang sir, ngayon. sa Oh, mga story ng mga student, hanggang alam mo na hanggang yung ngayon. mga gano'n. Yeah, hanggang ngayon andun pa rin siya, no. So, I mean, Opo. although yung idea na yun is, yeah, nakakatawa yun, no. But then again, kung titingnan mo, is like hindi talaga siya sumusuko, hindi niya talagang tinigilan kumbaga. And I think, no, for those na mga kung meron man sa atin ngayon dito na nasa Zoom and nasa Facebook live ngayon na nakikinig, like nanonood ng mga retaker, no. I mean, being inspired with stories tulad nitong kay Coach Crystal naman. Marami tayong retakers actually na they come back stronger kumbaga doon sa mga succeeding na mga attempts nila. I mean, pinakamaraming attempts na meron tayo na kausap natin was 7 times, no? Imagine, 7 times, no? 6 times siya nag-fail tapos on the 7th time doon pumasa. So, wag kayong no? I mean, wag kayong yeah, of course, it's a common response yan sa atin, especially pag ganito na, pag nag-fail tayo initially, syempre, malungkot yun, no? May psychological negative effect yun sa atin. But then again, we need to look into stories like this na talagang matututo kayo doon sa mga ginagawa nila really in making this happen. Na, so ito tal, no? So, what are your, quick lang, kasi past 8 na tayo. So, quick lang. What are your, siguro if you're going to talk sa mga retakers naman, what are you going to tell them? Sa mga retakers na kagaya mo. Huwag kayong susuko kasi never give up. Just keep going.
while we are alive, there's a chance. So, lahat tayo binibigyan ng chance ni God na pagpatuloy lang. Kasi may right time, perfect time para sa atin. So, laban lang lagi. Yun lang po. Ayan. Alright, thanks Tal, no? And well, this one really one of the reasons why we were interested to take Crystal, no, sa team kasi alam namin na marami to siyang mga stories and of course, no, mga best practices sa NCLEX naman na pwede rin ma-share sa mga students. I'm really happy kasi she's already making impact naman sa mga estudyante niya ngayon na hopefully, no? Nakaka-sure. Okay. Nag-i-email sila sa akin na ano ko yung way ng pagre-review. Sabi ko na nag-guide ko sila. Kaya very thankful din ako sa mga nag-email. Thank you, sir. Apo. Ayan. Nakaka-touch po. Yeah. Kaya hello po sa lahat ng student. Shout out sa lahat ng student ng IPAS Online Review and Mentoring Academy. Sa lahat ng cycle, sa Cycle 13, from Cycle 1 to Cycle 13, para lahat na. All right, Tal. So yan, Tal. Thank you Apa, Rhea for thank you being po. with us and continue to, ano, no? I mean, continue to inspire your students naman, especially ngayon is part ka na ng team and hopefully, no, yun nga. For sure, Hello. and we're confident na marami ka pang ma-inspire naman sa mga nagtitake pa rin ng NCLEX ngayon. So, you'll see more of Coach Cristal naman sa mga coaching sessions ninyo. And thank you everyone for attending our Hope Talk today. Ayan. So, hopefully, no, marami kayong natutunan and pulot na mga ano, mga aral kumbaga dito sa ano experience ni Coach Cristal naman. Okay? So thank you everyone. So this Opo. certificate is given to Thank you, Cristal. sir. Yan. So ito na yung ano formal diploma naman at official na Thank you, graduate ka na sir. sa academy. Okay? All right. Opo. Thank you Tal. Thank you everyone for attending today. I pass presence